Alam mo ba na ang lugar kung saan ka natutulog ay maaaring pumipigil sa pagsagot sa iyong mga panalangin? Na ang paraan kung paano nakaposisyon ang iyong kama ay maaaring lumikha ng isang hindi nakikitang hadlang sa pagitan mo at ng banal na proteksyon? Si Padre Pio, isa sa mga pinakamamahal na santo ng ika-20 siglo, ay nagtuturo na ang lahat ng nakapaligid sa atin ay may dalang espiritual na enerhiya at may isang konfigurasyon sa iyong silid na maaring nag-uubos ng iyong mga pagpapala nang hindi mo namamalayan. Sa sandaling ito, habang pinapanood mo ang video na ito, libu-libong tao ay natutulog sa mga posisyon na ganap na humaharang sa daloy ng banal na biyaya. Sila ay nanalangin, nag-aayuno, nagsisikap ng tapat, ngunit may isang hindi nakikita na patuloy na humahadlang sa kanilang mga tagumpay. At paano kung sasabihin ko sa iyo na ang sagot ay maaaring literal na nasa ilalim mo? Na ang isang simpleng pagsasaayos sa iyong silid ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng kasaganaan na nagsara na sa loob ng ilang taon? Manatili hanggang sa dulo dahil ihahayag ko kung ano eksaktong ang posisyon na ito, bakit napakahalaga nito, at paano mo maaaring baguhin ang iyong lugar ng pahinga sa isang santuwaryo ng mga pagpapala. Ito ay hindi pamahiin. Ito ay espiritual na sensitivity na inilalapat sa totoong buhay. Bago tayo magpatuloy, gusto kong gumawa ka ng isang bagay kasama ko ngayon. Ipumikit mo ang iyong mga mata sa loob ng 3 segundo at isipin ang iyong silid. Nasaan ang iyong kama? Saan nakaturo ang iyong mga paa kapag humihiga ka? Aling pader ang sumusuporta sa iyong ulunan? Maaaring mukhang maliit na detalye, ngunit lagi ngang sinasabi ni Padre Pio na ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga detalye. Nakikita niya ng lampas sa nakikita. Nakikita niya ang mga espiritual na labanan na nangyayari sa mga dimensyon na hindi naaabot ng ating mga mata. At isa sa mga bagay na lagi niyang binabalaan ay tungkol sa kahalagahan ng kapaligiran kung saan tayo nagpapahinga. Dahil sa panahon ng pagtulog, ang ating kaluluwa ay nagiging mas mahina kapag bumababa ang mga tanggulan ng kamalayan at ang espiritual na mundo ay may direktang access sa ating kakanyahan. Kung ang kapaligiran ay hindi handa, kung ang konfigurasyon ay hindi naka-align, literal mong binubuksan ang mga butas para pumasok ang mga enerhiyang salungat at harangan ang inihandang Diyos para sa iyo. Magsimula tayong umunawa ng isang bagay na fundamental. Hindi lamang nagsasalita si Padre Pio tungkol sa abstract na spiritualidad. Nabuhay siya sa tunay na kalagayan ng labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Alam niya na ang ating pisikal na buhay at espiritual na buhay ay hindi hiwalay. Sila ay magkasalubong sa lahat ng oras. Bawat pagpili na ginagawa natin sa material na mundo ay bumubuo ng mga kahihinatnan sa espiritual na mundo. At kasama dito ang paraan kung paano natin inaayos ang ating bahay, ating silid, ating sagradong espasyo ng pahinga. Kapag natutulog ka, ang iyong katawan ay pumapasok sa pahinga, ngunit ang iyong kaluluwa ay patuloy na aktibo. Sa kalagayang ito ay nakakatanggap tayo ng propetikong mga panaginip, banal na intuisyon, malalim na emosyonal na kagalingan. Ngunit sa kalagayang ito rin ay nalantad tayo sa negatibong impluensya kung ang kapaligiran ay hindi protektado. At ang posisyon ng kama ay ang unang linya ng depensa ng proteksyon na ito. May 3 espiritual na prinsipyo na namamahala sa dinamika na ito. Ang una ay ang magnetic alignment. Ang ating planeta ay may magnetic poles, hilaga at timog. Ang mga polong ito ay lumilikha ng isang field ng enerhiya na tumatago sa lahat. Kapag natutulog tayo, ang ating katawan ay sumusipsip ng enerhiyang ito. Kung tayo ay naka-align ng tama, ang pagsipsip na ito ay nagpapalakas ng ating vitalidad, ng ating klaridad ng isip, ng ating spiritual na koneksyon. Kung tayo ay hindi naka-align, lumilikha tayo ng enerhiyang friction na nag-iiwan sa atin ng pagod, nalilito, na harang. Naiintindihan ito ni Padre Pio ng malalim.
Inuutusan niya ang mga tao na magbigay pansin sa direksyon na pinipili nila para matulog. Dahil ang direksyon na ito ay tumutukoy kung paano ang magnetic flow ng Earth ay nakikipag-ugnayan sa magnetic flow ng ating katawan. Kapag may harmonya, ang lahat ay umaagos. Kapag may salungatan, ang lahat ay nahahadlangan. Ang ikalawang prinsipyo ay ang energetic flow. Sa mga tradisyong silanganin, ito ay tinatawag na chi o prana. Sa Kristyanismo, pinag-uusapan natin ang banal na biyaya na umiikot. Anuman ang pangalan, pareho ang konsepto. Mayroong hindi nakikitang daloy ng buhay na kailangang lumikot ng malaya sa ating paligid. Kapag inilalagay natin ang mga muebles, mga bagay, mga pader sa maling paraan, lumilikha tayo ng mga hadlang sa daloy na ito. Ang enerhiya ay nananatiling stagnant. At kung saan ang enerhiya ay nananatiling stagnant, ang mga problema ay lumilitaw. Mga sakit, alitan, kakulangan ng pera, mga pintuan na hindi bumubukas, ang lahat ay konektado. Sinabi ni Padre Pio na ang materya ay espiritong condensed lamang. Kaya kapag inaayos natin ang materya ng tama, sa katunayan ay inaayos natin ang espiritu. At ang silid ay ang lugar kung saan gumagugol tayo ng isang katlong bahagi ng ating buhay. Kung ang espasyong ito ay hindi organisado sa espiritual, ang isang katlong bahagi ng ating pagkakaroon ay nakompromiso. Ang ikatlong prinsipyo ay ang espiritual na proteksyon. Ito ay mahalaga. Kapag natutulog tayo, bumababa ang ating bantay. Ang ating malay na isipan ay nagpapahinga at ito mismo ay dahilan kung bakit kailangan natin ng dagdag na proteksyon sa gabi. Si Padre Pio ay nagre-rekomenda ng mga sagradong bagay sa silid. Isang krus, isang imahe ng mahal na birhen, banal na tubig. Ngunit bukod dito, binalaan niya tungkol sa pisikal na posisyon ng katawan sa panahon ng pagtulog. Dahil ang ilang mga posisyon ay simbolikong nag-iiwan sa atin ng mahina. Parang iniwan mo ang pinto ng bahay na bukas sa gabi. Maaring mayroon kang alarm, ngunit kung ang pinto ay bukas, walang makakatulong. Ang maling posisyon ng kama ay ang pintong bukas na ito. Isang tahimik na paanyaya para pumasok ang mga puwersang salungat at gumulo ng iyong pahinga, ng iyong kapayapaan, ng iyong kasaganaan. Ngayon tayo ay pupunta sa pangunahing punto. Ano ang posisyon na humahadlang sa lahat? Mayroong isang tukoy na konfigurasyon na nag-uubos ng mga pagpapala at umakit ng stagnasyon. Ito ay kapag ang iyong kama ay naka-align ng direkta sa pinto ng silid. Kapag humihiga ka at ang iyong mga paa ay nakaturo ng direkta sa pasukan. Ito ay kilala sa espiritual bilang ang posisyon ng bangkay. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa maraming kultura, kapag may namatay, ang katawan ay inilalabas mula sa bahay na ang mga paa ay nakaturo sa pinto. Ito ay isang simbolismo ng paglabas, ng paalam, ng pagtatapos. Kapag natutulog ka sa posisyong ito bawat gabi, subconsciously ay nagpapadala ka ng mensahe ng paglabas, ng pagkawala, ng paalam sa mga pagpapala. Ang iyong pisikal na katawan ay nandoon, ngunit sa enerhiya ay dinadala ka palabas. Ang lahat ng dapat pumasok sa iyong buhay ay lumalabas. Ang pera ay umaagos, papalabas. Ang mga oportunidad ay nawawala. Ang mga relasyon ay naglalaho. At hindi mo man lang naiimagina na ang sanhi ay maaring nasa paraan kung paano mo inilagay ang iyong kama. Nakakakilala si Padre Pio ng mga taong namumuhay sa realidad na ito. Mga matapat na manggagawa, mga tapat na deboto na nanalangin araw-araw ngunit hindi nakikita ang pag-unlad. At kapag binisita niya ang kanilang mga bahay, agad niyang natukoy. Ang kama ay nasa posisyon ng bangkay. Hiniling niya ng magalang na baguhin nila. At sa loob ng mga linggo, nagsimulang lumitaw ang mga patutuo, mga bagong trabaho, hindi inaasahang pera, mga pagkakasundo, hindi ito mahika. Simpleng pag-alis ng isang espiritual na hadlang na pumipigil sa natural na daloy ng banal na biyaya. Dahil nais ng Diyos na pagpalain, nais ng Diyos na palaganapin ka. Ngunit kung lumilikha ka ng mga hadlang, kahit hindi mo alam, ang mga pagpapalang ito ay nananatiling nakakulong sa labas. Parang nanalangin ka para sa ulan, ngunit pinapanatili mo ang payong walang hanggang bukas sa ibabaw ng iyong ulo. Umuulan, ngunit hindi ka nababasa.
Ang isa pang kompigurasyon na nag-uubos ng kasaganaan ay kapag ang ulunan ng kama ay nakadikit sa pader ng banyo. Isipin mo, ang banyo ay ang lugar ng pagtatapon. Ito ay kung saan natin inilalabas ang hindi na kailangan. Ito ay simbolikong ang espasyo ng paglilinis at paglabas. Kapag ang iyong ulo, literal na sentro ng iyong espiritual na komando, ay nakadikit sa pader na ito sa loob ng 8 oras bawat gabi, sinisipsip mo ang enerhiyang ito ng pagtatapon. Ang lahat ng itinayo mo sa araw ay naubos sa gabi. Ang iyong mga ideya, ang iyong mga plano, ang iyong mga tagumpay, ang lahat ay umaagos kasama ng tubig ng banyo. Lubhang binabalaan ni Padre Pio tungkol dito. Sinabi niya na ang ulo ay kailangang nakasuporta sa isang bagay na matatag, matibay, na kumakatawan sa katatagan. Ang pader ng banyo ay kabaligtaran nito. Ito ay patuloy na paggalaw ng tubig, ng pag-ubos, ng pagbabago na nagtatapon. Kung nais mong panatilihin ang mga pagpapala, kailangan mong matulog sa isang base na sumasagisag sa permanensya. Kaya ano ang ideal na konfigurasyon? Nagturo si Padre Pio tungkol sa postura ng pagtanggap ng banal. Ang iyong kama ay dapat nakaposisyon sa diagonal na kaugnay sa pinto. Dapat mong makita ang pasukan ng silid kapag nakahiga ka, ngunit ang iyong mga paa ay hindi dapat nakaturo ng direkta dito. Ito ang posisyon ng kontrol, ng kamalayan, ng proteksyon. Nakikita mo kung sino ang pumapasok, ngunit hindi ka mahina. Tinatanggap mo ang dumarating, ngunit hindi mo nawawala ang mayroon ka. Ang ulunan ay dapat nasa isang matatag na pader. Mas mabuti kung ang pinakamalayo mula sa pinto. Ang pader na ito ay kumakatawan sa iyong espiritual na pundasyon, ang iyong banal na suporta. Kapag natutulog ka na may proteksyon sa likod at bukas ang field of vision, naiintindihan ng iyong subconscious na ligtas ka. At kapag ang subconscious ay nakakaramdam ng seguridad, pinapayagan nito ang kasaganaan na pumasok. Dahil ang takot at kasaganaan ay hindi magkakasamang umiiral. Kung saan may takot, may hadlang. Kung saan may seguridad, may daloy. Mayroon ding scientific basis dito. Ang mga pag-aaral sa neuroscience ay nagpapakita na mas mahusay tayong natutulog kapag hindi tayo naka-align ng direkta sa pinto. Ang ating reptilian brain, ang pinaka-primitive na bahagi ng ating isip, ay laging alerto sa mga panganib. Kapag natutulog tayo na nakaharap sa pinto, ang bahaging ito ng utak ay hindi kailanman ganap na nakaka-relax. Nananatili ito sa estado ng pagbabantay at ito ay sumisira sa pagtulog, binabawasan ng kalidad ng pahinga. Pinipigilan tayong makapasok sa mas malalim na yugto kung saan nangyayari ang pagbabago. Kung walang malalim na pagbabago, gumigising tayong pagod. At kapag pagod tayo, walang tayo enerhiya para maghanap ng mga pagpapala. Walang tayo klaridad para makita ang mga oportunidad. Walang tayo lakas para magpatuloy. Ang lahat ay nagiging mas mahirap at ang ugat ng sanhi ay maaring simpleng maling posisyon ng kama. Ang quantum physics ay nag-aalok din ng kahangahangang mga insight dito. Ang lahat sa universo ay vibration. Bawat atom, bawat molecule, bawat iniisip. Kapag inilalagay natin ang mga bagay sa tukoy na paraan, lumilikha tayo ng vibrational patterns. Ang mga pattern na ito ay maaaring harmonic or dissonant. Ang harmonic ay bumubuo ng kaginhawahan, kasaganaan, kalusugan. Ang dissonant ay bumubuo ng kaguluhan, kakapusan, karamdaman. Ang kama, dahil ito ang bagay kung saan gumagugol tayo ng pinakamaraming oras sa direktang contact, ay may napakalaking vibrational impact sa ating buhay. Kung ito ay lumilikha ng dissonance, ang dissonance na ito ay kumakalat sa lahat ng larangan ng ating pagkakaroon. Kung ito ay lumilikha ng harmonya, ang harmonya na ito ay lumalawak din. Hindi ginamit ni Padre Pio ang mga scientific terms na ito, ngunit naiintindihan niya ang katotohanan sa likod nila. Alam niya na ang nakikitang mundo at ang hindi nakikitang mundo ay sumusunod sa parehong mga batas. At ang pag-aayos ng isa ay pag-aayos ng isa pa. Ngayon maaari mong itanong, ngunit paano kung maliit ang aking silid? Paano kung wala akong pagpipilian na ilipat ang kama? Si Padre Pio ay praktikal. Alam niya na hindi lagi tayo may ganap na kontrol sa ating pisikal na sitwasyon.
Ngunit itinuro niya na ang intensyon ay naglilinis ng limitasyon. Kung talagang hindi mo mailipat ang kama, gawin ito. Italaga ang espasyo. Maglagay ng krus sa pader sa ibabaw ng ulunan. Magsabit ng rosaryo sa ulunan. Gumamit ng banal na tubig para pahira ng 4 na sulok ng silid. At bawat gabi bago humiga, gumawa ng tukoy na panalangin na humihingi ng banal na proteksyon sa espasyong iyon. Sinabi ni Padre Pio na ang tapat na panalangin ay maaaring neutralize ang anumang negatibong konfigurasyon dahil sa huli, hindi ang pisikal na posisyon ang may absolute na kapangyarihan. Ito ay ang espiritual na disposisyon. Ngunit kung maaari mong isaayos ang posisyon at ang disposisyon, ang epekto ay multiply. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang tunay na kwento. Isang babae ay lumapit kay Padre Pio na desperada. Siya at ang kanyang asawa ay nagsisikap ng husto, mga tapat, ngunit ang pera ay hindi kailanman nagsasobra. Laging may sirang bagay, laging may hindi inaasahang gastos, laging isang hakbang pasulong at 2 hakbang paatras. Pinakinggan siya ni Padre Pio ng may pasensya at pagkatapos ay nagtanong, "Kumusta ang inyong silid?" Inilarawan niya. Ang kama ay nakaturo sa pinto. Ang ulunan ay nasa pader ng banyo. Umiling si Padre Pio at sinabi, "Natutulog kayo sa isang ilog na nag-aalis ng lahat. Baguhin ang posisyon ng kama. Ilagay ito sa diagonal. Isuporta ang ulunan sa kabaligtarang pader." Bumalik siya sa bahay, nang hikayat sa asawa, ginawa ang pagbabago. 3 linggo pagkatapos, nakatanggap ang asawa ng promotion na hinahanap niya sa loob ng mga taon. 1 buwan pagkatapos, nakakita sila ng nakalimutang pera sa lumang account. 2 buwan pagkatapos, natugunan nila ang mga utang na tila walang hanggan. Hindi ito swerte. Ito ay pag-alis ng espiritual na hadlang. Bibigyan kita ng isa pang halimbawa. Isang negosyante na nakakaalam ng mga turo ni Padre Pio ay nahaharap sa pagkabangkarote. Walang umuubra, nalalaglag ang mga kontrata, nawawala ang mga kliyente, nabibigo ang mga investment. Sinuri niya ang lahat, pananalapi, estratehiya, koponan. Walang nakapagpaliwanag ng pagbagsak. Hanggang sa nagtanong ang isang kaibigan tungkol sa kanyang bahay. Inilarawan niya ang silid, kama na nakaharap sa pinto. Inilipat niya agad. Sa loob ng 2 linggo, bumalik ang isang dating kliyente na may malaking proyekto. Sa 1 buwan, nakatanggap siya ng benepisyong alok ng pakikipagsosyo. Sa 3 buwan, ang kumpanya ay kumikita na muli. Sinabi mismo niya, "Binago ko ang kama, ngunit binago ng Diyos ang aking kapalaran." Dahil kapag tinanggal natin ang mga hadlang na nilikha natin, ang biyaya ay natural na umaagos. Hindi ito mga nakahiwalay na kaso, ito ay mga pattern na paulit-ulit dahil ang espiritual na mundo ay gumagana sa mga batas. Kung paanong ang gravity ay isang pisikal na batas, may mga spiritual na batas. At isa sa mga batas na ito ay na ang kapaligiran ay nakaka-impluensya sa kaluluwa. Nabuhay ito ni Padre Pio. Ginawa niyang santuwaryo ang kanyang selda. Bawat bagay ay may kahulugan. Bawat posisyon ay may layunin. At mula sa maliit na espasyong iyon na organisado sa espiritual, hinawakan niya ang milyon-milyong buhay. Dahil ang panlabas na kaayusan ay bumubuo ng panloob na kaayusan. At mula sa panloob na kaayusan ay isinilang ang kapangyarihang baguhin ang mga katotohanan. Ngayon pag-usapan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa silid bilang espiritual na espasyo. Itinuro mismo ni Jesus, kapag nanalangin ka, pumasok sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa Ama sa lihim. Ang silid ay inilarawan bilang lugar ng intimasya sa Diyos. Hindi lamang ito kung saan tayo natutulog. Ito ay kung saan tayo kumukubli, kung saan tayo umiiyak ng ating mga kalungkutan, kung saan tayo nagdiriwang ng ating mga kagalakan, kung saan tayo gumagawa ng ating pinakamalalim na panalangin. Kung ang espasyong ito ay kontaminado sa espiritual, ang ating koneksyon sa banal ay nakokompromiso. Parang sinusubukang i-tune ang isang radyo sa isang lugar na puno ng interference.
Ang signal ay nandoon, ngunit hindi mo makuha ng malinaw. Ang aklat ng Kawikaan ay nagsasalita tungkol sa karunungan ng pag-aayos ng bahay. Ang bahay na mahusay na nakaayos ay umakit ng mga pagpapala. Ang bahay na magulo ay umakit ng kaguluhan. At ang silid ay ang puso ng bahay. Ito ay kung saan nangyayari ang pagbabago, kung saan nagtatapos ang araw at nagsisimula ang bagong araw. Kung ang pusong ito ay may sakit, ang buong katawan ay naghihirap. Inilapat ni Padre Pio ang mga turong biblikal na ito sa praktikal na paraan. Hindi siya nananatili sa teorya. Inuutusan niya ang mga tao na kumilos, na magbago, na mag-ayos. Dahil ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Maaari mong paniwalaan na nais ng Diyos na pagpalain ka. Ngunit kung pinapanatili mo ang mga konfigurasyon na humahad lang sa mga pagpapala, ang iyong pananampalataya ay walang mapapagmanifestahan. Isa pang mahalagang punto, ang silid ay kung saan ang ating kasal ay lumalaki o humihina. Ito ay kung saan nangyayari ang intimasya, kung saan lumilitaw ang malalim na pag-uusap, kung saan pinatitibay ang pagkakaisa, kung ang espasyo ay mabigat sa enerhiya nararamdaman ng relasyon. Mga away na walang dahilan, hindi maipaliwanag na kalamigan, distansya na lumalaki. Pinayuhan ni Padre Pio ang mga mag-asawa na gawing templo ang silid. Hindi lamang lugar ng pagtulog, kundi santuwaryo ng itinalaga pag-ibig. At bahagi ng pagbabagong ito ay garantisahin na ang kama ay nakaposisyon sa paraan upang makatanggap ng mga pagpapala, hindi upang itakwil ang mga ito. Para sa mga pamilya na may mga bata, ito ay mas critical pa. Ang mga bata ay sobrang sensitive sa spiritual na kapaligiran. Nararamdaman nila ang mga bagay na natutong balewalain ng mga matatanda. Kung ang silid ng isang bata ay maling nakakonfigure, mararamdaman niya ang takot na walang dahilan. Magkakaroon siya ng paulit-ulit na bangungot, maglalaban na matulog mag-isa. Iniisip ng mga magulang na ito ay pamimilit, ngunit kadalasan ito ay espiritual na sensitivity. Nararamdaman ng bata na may hindi tama. Laging binibigyan ni Padre Pio ng espesyal na pansin ang mga silid ng mga bata. Binindisyonan niya, ginabayan ng mga magulang, inayos ang kailangan. Dahil ang proteksyon sa pagtulog ng isang bata ay proteksyon sa kanyang espiritual, emosyonal at pisikal na pag-unlad. Kaya paano mo maaring ilapat ang lahat ng ito ngayon? Una, obserbahan ang iyong silid gamit ang mga bagong mata. Hindi lamang bilang pisikal na espasyo, kundi bilang espiritual na espasyo. Nasaan ang iyong kama? Paano ito nauugnay sa pinto, sa mga pader, sa iba pang mga muebles? Pangalawa, kung posible, gumawa ng mga pagsasaayos. Ilipat ang kama sa diagonal. Tiyaking ang ulunan ay nasa matatag na pader. Garantisahin na makikita mo ang pinto nang hindi direktang naka-align dito. Pangatlo, italaga ang espasyo. Gumamit ng mga sagradong bagay. Gumawa ng mga panalangin. Humingi ng banal na proteksyon. Gawing santuaryo ang silid. Pang-apat, obserbahan ang mga pagbabago. Bigyang pansin ang kalidad ng iyong pagtulog, sa iyong mga panaginip, sa iyong disposisyon pagkagising, sa mga oportunidad na nagsisimulang lumitaw dahil kapag ini-align mo ang pisikal sa espiritual, lumalabas ang mga resulta. At narito ang isang bagay na mahalaga. Huwag gawin ito sa paraang mapamahiin. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng takot sa mga maling posisyon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karunungan upang pumili ng mga tamang posisyon. Hindi nagturo si Padre Pio ng pamahiin. Nagturo siya ng sensitivity. Itinuro niya na ang Diyos ay nag-aalaga sa bawat detalye ng ating buhay. At kapag binibigyan natin ng pansin ang mga detalye, maaaring gumana ang Diyos sa mga paraang hindi natin kailanman inisip. Ang posisyon ng kama ay hindi magic formula. Ito ay isang espiritual na kasangkapan. Ginamit na may pananampalataya, may panalangin, may purong intensyon, ito ay nagiging channel ng mga pagpapala. Ginamit na may takot, may obsession, may pamahiin, nawawala ang kapangyarihan. Ang pagkakaiba ay nasa puso ng gumagamit. Napansin mo ba kung paano ang ilang tao ay pumapasok sa isang lugar at nagbabago ang enerhiya? Nagdadala sila
sila ng liwanag, kapayapaan, kagalakan. Ang iba ay pumapasok at ang lahat ay nagiging mabigat. Pareho ito sa mga bagay at posisyon. Ang ilang arrangement ay nagdadala ng gaan, ang iba ay nagdadala ng bigat. At mayroon kang kapangyarihang pumili. Sinabi ni Padre Pio na tayo ay mga co-creators kasama ng Diyos. Lumilikha ang Diyos ng mga batas. Inilalapat natin, nag-aalok ang Diyos ng mga pagpapala. Binubuksan natin ang espasyo para tanggapin ang mga ito. Kung ang espasyo ay sarado, ang mga pagpapala ay nananatiling nasa labas na naghihintay. Kung ang espasyo ay bukas, pumapasok sila at binabago ang lahat. May isang passage na gustong banggitin ni Padre Pio, nasa aklat ng Josue. Sinabi ng Diyos, bawat lugar na tatapakan ng iyong paa, ibibigay ko sa iyo. Bawat lugar, kasama na dito ang iyong silid, kasama ang iyong bahay, kasama ang bawat pulgada ng espasyo kung saan ka nabubuhay. Kapag itinalaga mo ang espasyong ito, kapag inayos mo ito gamit ang spiritual na karunungan, literal mong tinatapakan at kinukuha ang mga pagpapalang inihanda ng Diyos. Hindi ka nag-iimbento ng mga pagpapala. Tinatanggal mo ang mga hadlang na pumipigil sa kanilang pagpapakita. At ang posisyon ng kama ay isa sa mga pangunahing hadlang na pinapanatili ng mga tao nang hindi namamalayan. Hayaan mong magtanong ako sa iyo ng tapat. Kailan ang huling beses na tumigil ka upang mag-isip sa espiritual tungkol sa iyong bahay? Hindi lamang maglinis o mag-ayos ng pisikal, kundi obserbahan na may espiritual na sensitivity. Ang karamihan sa mga tao ay hindi kailanman gumagawa nito. Namumuhay sila sa autopilot. Inilalagay nila ang mga muebles kung saan kasya. Dinidekorasyon nila sa paraang mukhang maganda at hindi kailanman nagtanong, ito ba ay naka-align sa aking mga espiritual na layunin? Hindi nabuhay si Padre Pio sa autopilot. Bawat aksyon niya ay may intensyon. Bawat pagpili ay may kahulugan. At inimbitahan niya tayong gawin din ang pareho, mamuhay ng may kamalayan, pumili ng may karunungan, kumilos na may pananampalataya. At alam mo ba kung ano ang mas kamangha-mangha? Ang mga pagbabagong ito ay accessible sa lahat. Hindi kailangan ng pera, hindi kailangan ng formal na edukasyon, hindi kailangan ng status, kailangan lamang ng atensyon at paghandang kumilos. Ang isang tao sa isang simpleng barong-barong ay maaaring ilapat ang mga prinsipyong ito at makatanggap ng malakas na pagpapala. Dahil hindi tumitingin ang Diyos sa laki ng bahay, tumitingin ang Diyos sa puso ng naninirahan. At kapag ang puso ay naka-align, kapag ang kapaligiran ay handa, kapag ang pananampalataya ay aktibo, nangyayari ang mga himala. Hindi mahalaga kung saan ka nakatira. Mahalaga kung paano ka nakatira. Hindi mahalaga kung ano ang mayroon ka. Mahalaga kung paano mo ginagamit ang mayroon ka. Isa pang detalye na binanggit ni Padre Pio ay tungkol sa mga salamin sa silid, lalo na ang malalaking salaming sumasalamin sa kama. Sinabi niya na sa panahon ng pagtulog, naglalakbay ang ating kaluluwa. Pumapasok sa mga espiritual na dimensyon. Tumatanggap ng mga pagsiwalat, pinoproseso ang mga karanasan. At ang mga salamin ay lumilikha ng kalituhan sa prosesong ito. Sumasalamin at nagmultiply sila ng mga enerhiya. Kung ang enerhiya ay mabuti, okay lang. Ngunit kung mayroong anumang negatibong enerhiya, pinapalaki ng salamin. Bukod dito, ang paggising sa kalagitnaan ng gabi at pagkakita ng sariling refleksyon ay maaaring takutin ang subconscious. Maaring lumikha ng takot at ang takot ay umakit ng eksaktong itinatakot mo. Kaya kung mayroon kang malalaking salamin sa silid, isaalang-alang na takpan ang mga ito sa gabi o alisin ang mga ito. Gawing lugar ng ganap na kapayapaan ang silid. Ang kalat ay isang espiritual na hadlang din. Ang magulo silid ay sumasalamin sa magulo isip at ang magulo isip ay hindi makakatanggap ng banal na inspirasyon ng malinaw. Si Padre Pio ay napaka-organisado. Bawat bagay ay may lugar. Bawat sandali ay may layunin.
Alam niya na ang panlabas na kaayusan ay nakakatulong sa panloob na kaayusan. Kaya bago isaayos ang posisyon ng kama, magsimula sa paglilinis ng silid. Alisin ang hindi kailangan, ibigay ang hindi ginagamit, ayusin ang natitira, at pagkatapos sa malinis na espasyo, gumawa ng mga positional adjustments. Ang pisikal na paglilinis ay naghahanda ng lupa para sa espiritual na reorganisasyon. May isang malakas na praktis na itinuro ni Padre Pio. Bawat gabi, bago humiga, lumakad sa silid at gumawa ng tanda ng krus sa 4 na sulok. Habang ginagawa mo ito, sabihin, Panginoon, protektahan ang espasyong ito. Ilayo ang lahat na hindi nanggagaling sa iyo at payagan mo akong magpahinga sa iyong pag-aalaga. Lumilikha ito ng hadlang ng espiritual na proteksyon, parang gumuhit ng sagradong bilog sa paligid ng iyong kama. At sa loob ng bilog na ito, ligtas ka. Maaaring mukhang simple, ngunit ang pagiging simple ay kung saan naninirahan ang kapangyarihan. Ang mga pinaka-epektibong practice ay hindi ang pinaka-elaborate. Sila ay ang pinakatapat. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na binabaliwala ng marami, ang kutsyon. Oo, kahit ang kutsyon ay may spiritual na impact, ang mga lumang kutsyon ay nag-iipon ng enerhiya. Kung gumugol ka ng mga taon sa kutsyong iyon na nag-aaway, umiiyak, naghihirap, nagkakasakit, ang lahat ng enerhiyang iyon ay nanatiling nakaimpregna. At bawat gabi ay humihiga ka sa ibabaw nito. Sinisipsip ang lahat muli. Inirerekomenda ni Padre Pio na palitan ng kutsyon paminsan-minsan. Hindi kailangang mahal, maaaring simple, ngunit kailangang bago. Isang bagong simula, isang blangkong pahina. At kapag naglagay ka ng bagong kutsyon, italaga ito. Manalangin sa ibabaw nito. Hilingin na ito ay maging lugar ng pinagpalang pahinga, ng propetikong mga panaginip, ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Ang kulay ng silid ay mahalaga din. Ang masyadong maliwanag na kulay ay nagpapagalaw ng isip, pinahahirapan ang pag-relax. Ang masyadong madilim na kulay ay maaaring magdala ng bigat. Inimungkahi ni Padre Pio ang mga banayad na tono, puti, beige, light blue, light green, mga kulay na nagpapaalala ng kapayapaan, kadalisayan, kalikasan, mga kulay na kumakalma sa espiritu. Hindi mo kailangang muling pintahin ang lahat ngayon, ngunit maaari kang magsimula ng maliliit na pagsasaayos. Isang bagong kumot na may malamyos na kulay, isang maliwanag na kurtina, maliliit na pagbabago na sumasenyales sa iyong subconscious. Ito ay lugar ng kapayapaan. Ito ay ligtas na lugar. Ito ang aking santuwaryo. Ngayon, kung sinusundan mo hanggang dito at nararamdaman mo na may bagay na tumutunog sa iyong puso, gusto kong imbitahan ka. Ang channel na ito ay umiiral upang ibahagi ang mga turo ni Padre Pio sa praktikal at accessible na paraan, upang tulungan ka na ilapat ang espiritual na karunungan sa totoong buhay. Kung may saysay ito para sa iyo, mag-subscribe sa channel. Hindi ito lamang isang button. Ito ay ikaw na nagsasabing, gusto kong patuloy na matuto. Gusto kong patuloy na lumaki. Gusto kong baguhin ang aking buhay gamit ang espiritual na karunungan. At sa mga komento, gusto kong malaman, naobserbahan mo na ba ang alinman sa mga konfigurasyon na ito sa iyong silid? Gumawa ka na ba ng mga pagbabago at nakita ang mga resulta? Ibahagi ang iyong kwento. Dahil kapag nagbabahagi tayo, pinapatibay natin ang isa't isa. At kung mayroon kang mga katanungan o gusto mong magmungkahi ng mga paksa para sa susunod na mga video, sumulat din. Ito ay isang espasyo ng komunidad, ng palitan, ng sama-samang paglaki, nagpapatuloy. Nagsalita si Padre Pio tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng krusipiko sa silid, hindi bilang dekorasyon, kundi bilang deklarasyon. Isang deklarasyon na ang espasyong iyon ay pag-aari ni Kristo, na ito ay nasa ilalim ng banal na proteksyon, na ang mga puwersang salungat ay walang pahintulot na pumasok. Ang krusipiko ay dapat nasa nakikitang lugar, mas mabuti sa pader kung saan nakadikit ang ulunan ng kama. Sa gayon, simbolikong natutulog ka sa ilalim ng lilim ng krus. At walang proteksyon na mas malaki pa riyan. May mga estigma si Padre Pio. Dinala niya ang mga sugat ni Kristo. Alam niya ang kapangyarihan ng krus. At itinuro niya sa atin na parangalan ito sa
bawat espasyo ng ating buhay. Isa pang mahalagang elemento ay ang banal na tubig. Laging gumagamit si Padre Pio ng banal na tubig para bendisyonan ang mga tao, mga lugar, mga bagay. At itinuro niya sa mga mananampalataya na gawin din ang pareho. Kung mayroon kang banal na tubig, gamitin ito para pahiran ang mga pinto ng iyong silid, ang mga bintana, ang mga sulok. Lumilikha ito ng espiritual na hadlang, parang isang hindi nakikitang kalasag. Ang mga negatibong puwersa ay hindi makakatawid sa mga espasyong itinalaga gamit ang banal na tubig. Kung wala ka, maaari kang kumuha sa iyong simbahan. Libre ito. Ito ay isang makapangyarihang espiritual na mapagkukunan na available sa lahat. At sa paggamit, gumawa na may pananampalataya. Hindi ang tubig mismo ang may kapangyarihan. Ito ay ang biyaya ng Diyos na dinadala ng tubig. At kapag inilalapat na may pananampalataya, ang biyayang ito ay nagpapakita sa tunay na proteksyon. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga panaginip. May propetikong mga panaginip si Padre Pio. Nakikipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng mga panaginip. At nais ng Diyos na makipag-usap din sa iyo. Ngunit kung ang kapaligiran kung saan ka natutulog ay nakaharang, ang mga panaginip ay nagiging magulo. Ang mga bangungot ay nagiging madalas. Ang mga banal na mensahe ay hindi dumarating ng malinaw. Kapag inisaayos mo ang posisyon ng kama, kapag itinalaga mo ang espasyo, kapag tinanggal mo ang mga hadlang, nagbabago ang iyong mga panaginip. Nagsisimula silang maging mas malinaw, mas makabuluhan. Gumigising ka na may mga insight, may mga solusyon, may kapayapaan, at hindi ito pagkakataon. Ito ay direktang resulta ng isang espiritual na handa kapaligiran. May mga taong gumugugol ng mga taon sa therapy na sinusubukang maunawaan ang kanilang mga takot, kanilang mga pagkabalisa, kanilang mga hadlang. At ang sanhi ay maaaring nasa simpleng konfigurasyon ng lugar kung saan sila natutulog. Sinisipsip ng subconscious ang lahat, bawat simbolo, bawat posisyon, bawat enerhiya. At kapag ang subconscious ay binobombardiya bawat gabi ng maling mga mensahe, tumutugon ito gamit ang takot, pagkabalisa, hadlang. Ngunit kapag ang kapaligiran ay tama, kapag ang mga mensahe ay tungkol sa seguridad, sa proteksyon, sa pagbubukas, ang subconscious ay kumakalma at mula sa kalmadong subconscious ay isinilang ang kalmadong buhay. Mula sa magsaganang subconscious ay isinilang ang magsaganang buhay. Binabala rin ni Padre Pio tungkol sa pagdadala ng trabaho sa silid. Mga computer, papel, nakabinbing gawain. Ang silid ay dapat na espasyo ng pahinga, hindi ng produksyon. Kapag pinaghalo mo ang dalawa, ginugulo mo ang enerhiya ng lugar. Ang iyong utak ay hindi alam kung ito ay lugar para magtrabaho o magpahinga. At ang kalituhang ito ay bumubuo ng insomnia, stress, hirap na mag-disconnect. Kung nagtatrabaho ka sa bahay at walang pagpipilian kahit gumawa ng malinaw na division. Gumamit ng kurtina, biyombo, isang bagay na sumasagisag. Sa bandang ito ay trabaho, sa bandang iyon ay pahinga. At bago matulog, isara ang dibisyong iyon, mental at pisikal. Paghiwalayin ang mga enerhiya, parangalan ang bawat espasyo gamit ang tukoy nitong layunin. Ang cellphone ay isa pang modernong kalaban. Walang cellphone si Padre Pio, ngunit kung mayroon, sigurado akong magtuturo siya tungkol sa malay nitong paggamit. Ang pagdadala ng cellphone sa kama ay pagbubukas ng pinto para pumasok ang buong mundo sa iyong santuaryo. Masamang balita, nakaka-stress na mensahe, nakakagulat na nilalaman. Ang lahat ay pumapasok sa iyong silid, sa iyong sagradong espasyo at dumudumi ng enerhiya. Ideal na iwanan ang cellphone sa labas ng silid, gumamit ng karaniwang alarm clock. Ngunit kung hindi maaari, kahit ilagay ito malayo sa kama at kahit 30 minuto bago matulog, patayin ito. Gamitin ang mga minutong ito para sa panalangin, sa pagmumuni-muni, sa pagpapatahimik ng kaluluwa. Maghanda para sa pahinga na may kamalayan, huwag mahulog na basta sa pagtulog, pumasok dito ng sinadya. Mayroon isang sinaunang practice na inaprubahan ni Padre Pio. Bago matulog, suriin ang araw, hindi sa paraang kritikal o mapagkasalanan, kundi sa paraang mapanimdim. Ano ang mabuti? Magpasalamat.
Ano ang mahirap? Ibigay sa Diyos. Ano ang naiwan na nakabinbin? Magtiwala na mag-aalaga ang Diyos. Ang prosesong ito ay naglilinis ng isip, naglalabas ng mga tensyon, naghahanda ng puso para tumanggap ng biyaya ng pagtulog. At pagkatapos na may malinis na isip at magaan na puso, pumapasok ka sa tunay na pahinga. Ang pagtulog na nagpapanumbalik, ang pagtulog na nagpapagaling, ang pagtulog na bumabati. Maraming nagtanong, ngunit paano kung nangungupahan ako at hindi ako maaring makapag-move ng marami? O kung nakikibahagi ako ng silid at wala akong ganap na autonomiya? Sasabihin ni Padre Pio, gawin mo ang makakaya mo. Hindi sinisingil ng Diyos ang wala sa iyong kontrol, ngunit pinahahalagahan niya ang ginagawa mo gamit ang mayroon ka. Kung hindi mo mailipat ang kama, baguhin ang iba pang elemento. Maglagay ng sagradong bagay sa ilalim ng kutsyon, manalangin ng mas may intensyon bago matulog. Gumamit ng rosaryo para lumikha ng enerhiyang proteksyon. Ang maliliit na aksyon na may dakilang pananampalataya ay bumubuo ng malalaking resulta. Huwag gumamit ng mga limitasyon bilang dahilan para hindi kumilos. Gumamit ng creativity para magtrabaho sa loob ng mga limitasyon. Gusto kong magbahagi ng isang huling kwento bago magpatuloy. Mayroong isang pamilyang nabubuhay sa matinding kahirapan. Ang ama ay walang trabaho sa loob ng mga buwan. Ang ina ay gumagawa ng side jobs, ngunit halos hindi makabayad ng mga bayarin. Nararamdaman ng mga anak ang tensyon at ang bahay ay mabigat. Isang kapitbahay na nakakaalam ng mga turo ni Padre Pio ay bumisita sa pamilyang ito. Inobserbahan niya ang silid ng mag-asawa. Ang kama ay eksaktong nasa maling posisyon, pinto naka-aligned, pader ng banyo. Banayad niyang iminungkahi ang pagbabago. Ang mag-asawa ay desperado, kaya pumayag silang subukan. Inilipat nila ang kama, itinalaga nila ang silid. Nagsimula silang manalangin ng sabay-sabay bawat gabi. Sa loob ng isang linggo, nakatanggap ang ama ng tawag, isang alok ng trabaho. Sa loob ng 2 linggo, nagtatrabaho na siya. Sa loob ng 1 buwan, nakakuha rin ng fixed work ang asawa. Sa loob ng 3 buwan, ang pamilya ay matatag na. Sinasabi nila hanggang ngayon na ginamit ng Diyos ang kama bilang turning point. Dahil noong inayos nila ang pisikal, inayos ng Diyos ang espiritual. At mula sa espiritual ay umagos ang material. Hindi ito pangako na ang lahat ay magiging madali. Hindi kailanman nangako si Padre Pio ng kadali. Nangako siya na ang Diyos ay kasama natin. At kapag ginagawa natin ang ating parte, ginagawa ng Diyos ang Kanya. Ang iyong parte ay obserbahan, isaayos, italaga. Ang parte ng Diyos ay magpala, protektahan, magpasagana. Ngunit ang 2 parte ay kailangang mangyari. Ang pananampalataya na walang aksyon ay patay. Ang aksyon na walang pananampalataya ay walang laman. Kapag pinag-isa mo ang dalawa, kapag kumilos ka na may pananampalataya, ang imposible ay nagiging posible. Ang nakaharang ay bumubukas. Ang nakatigil ay umaagos. At ang iyong buhay ay nagsisimulang sumasalamin sa kung ano ang lagi nang niloob ng Diyos para sa iyo, kaganapan. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ang posisyon ng kama ay isang panlabas na simbolo ng panloob na katotohanan. Kumakatawan ito kung paano ka nagpoposisyon sa harap ng buhay. Kung ang iyong kama ay nakaharap sa labasan, simbolikong lagi kang papalayas, lagi sa mode ng depensa, lagi umaasa ng pinakamasama. Ngunit kung ang iyong kama ay nasa posisyon ng pagtanggap, dinideclare mo, nandito ako para tumanggap. Handa ako para sa mga pagpapala. Naniniwala ako na ang pinakamabuti ay darating. At ang tahimik na deklarasyong ito na ginawa bawat gabi sa pamamagitan ng simpleng akto ng paghiga ay muling nag-program sa iyong subconscious. At ang muling nakaprogram na subconscious ay umakit ng nabagong katotohanan. Naiintindihan ni Padre Pio ang kapangyarihan ng mga simbolo. Ginamit niya ang Franciscan habit hindi lamang bilang damit, kundi bilang simbolo ng kanyang konsagrasyon. Ginamit niya ang mga guantes hindi para itago ang mga estigma, kundi bilang simbolo ng pagpapakumbaba.
at itinuro niya sa atin na bawat elemento ng ating buhay ay maaaring maging simboliko, maaaring magdala ng kahulugan, maaaring mag-declare ng espiritual na katotohanan. Ang kama ay hindi lamang isang muebles, ito ay simbolo ng iyong pahinga sa Diyos, ng iyong tiwala sa banal na proteksyon, ng iyong pagpuposisyon sa harap ng espiritual na labanan. Kapag pumipili ka ng tamang posisyon, dinedeclare mo, pumipili akong magtiwala, pumipili akong tumanggap, pumipili akong manalo. At narito ang isang bagay na magpapalawak ng iyong pag-unawa. Hindi lang ang kama, ang buong silid, ang buong bahay, ang buong buhay mo. Ang mga prinsipyong inilalapat natin sa silid ay maaaring ilapat sa lahat. Paano mo inoorganisa ang iyong isip? Paano mo pinoposisyon ang iyong mga iniisip? Nakaharap ba sila sa mga labasan o sa mga pagtanggap? Paano mo isinestruktura ang iyong rutina? Nag-uubos ba ito ng iyong enerhiya o pinalalakas ang iyong kaluluwa? Nabuhay si Padre Pio ng integrated. Ang lahat sa kanyang buhay ay nakaturo sa Diyos at inimbitahan niya tayong gawin din ang pareho. Mamuhay na may intensyonalidad, pumili na may karunungan, lumikha ng buhay na buo, isang santuaryo. Isipin mo ang iyong araw. Gumigising ka sa isang kamang nakaposisyon upang tumanggap ng mga pagpapala. Nagsisimula ka ang araw na may panalangin, may pasasalamat. Kumakain ka ng malay, tinatrato ang iyong katawan bilang templo. Nagtatrabaho ka na may layunin, alam na tinutupad mo ang iyong tawag. Nakikipag-ugnayan ka na may pag-ibig, nakikita si Kristo sa bawat tao. Nagpapahinga ka na may kapayapaan. Nagtitiwala na nag-aalaga ang Diyos ng lahat. Ito ang isang integrated na buhay, isang buhay kung saan ang bawat parte ay sumusuporta sa isa pa at kung saan ang lahat ng mga parte na sama-sama ay lumilikha ng karanasan ng kaganapan. Ang kama ay simula lamang, ngunit ito ay makapangyarihang simula. Sinabi ni Padre Pio na ang maliliit na katapatan ay bumubuo ng malalaking gantimpala. Ang pagiging tapat sa pag-aayos ng posisyon ng kama ay mukhang maliit, ngunit ito ay isang akto ng pananampalataya at pinarangalan ng Diyos ang mga akto ng pananampalataya anuman ang laki. Hindi niya sinusukat sa kung ano ang ginagawa mo, kundi sa puso kung paano mo ginagawa. Kung inililipat mo ang kama na may tunay na pananampalataya, na may tapat na pagnanais, na i-align ang iyong buhay sa Diyos, ang maliit na akto na ito ay nagiging napakalaking akto sa espiritual na mundo. At dumarating ang mga kahihinatnan, hindi dahil nararapat mo, kundi dahil mapagbigay ang Diyos. Hindi dahil minanipulula mo ang mga enerhiya, kundi dahil nagbukas ka para sa biyaya. Mayroon mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng manipulasyon at kooperasyon. Ang manipulasyon ay sinusubukang pilitin ang mga resulta sa pamamagitan ng mga formula. Ang cooperation ay ang pag-align sa mga banal na batas at pagpapahintulot sa Diyos na gumana. Kapag inisaayos mo ang kama, hindi mo minanipu ang Diyos. Nakikipag-cooperate ka sa Kanya. Tinatanggal mo ang mga hadlang na ikaw mismo ang naglagay. Binubuksan mo ang mga landas na nagsara at nalulugod ang Diyos na umagos sa mga bukas na landas. Iginalang niya ang iyong free will. Kung pipiliin mong harangan, iginalang niya. Kung pipiliin mong magbukas, umaagos siya. Ang pagpili ay lagi ng sa iyo. Tuklasin natin ngayon ang mga pagtutol na maaaring lumitaw. Ang ilang tao ay magsasabi, ito ay esoteric, ito ay hindi Kristiyano. Ngunit si Padre Pio ay hindi esoteric. Siya ay malalim na Katoliko, malalim na biblical, at naiintindihan niya na ang Diyos ay lumikha ng natural at espiritual na mga batas, at pareho silang gumagana sa harmonya. Ang pagbibigay pansin sa posisyon ng kama ay hindi esotericism. Ito ay praktikal na karunungan na inilalapat sa espiritual na buhay, parang nagtatanim ng binhi sa mayabong na lupa sa halip na sa aspalto. Hindi ito mahika. Ito ay lohikal. Nilikha ng Diyos ang lupa para tumanggap ng mga binhi at nilikha niya ang mga kapaligiran para tumanggap ng mga pagpapala. Kapag inayos mo ang kapaligiran ng tama, nagtatanim ka lamang sa tamang lugar. Ang iba pang tao ay maaaring magsabi, ito ay pamahiin.
ngunit ang pamahiin ay naniniwalang sa isang bagay na walang pundasyon. Ang pinag-uusapan natin dito ay may biblical na pundasyon, historical na patotoo, scientific na validation at practical na patunay. Libu-libong tao ang nag-apply at nakakita ng mga resulta. Hindi ito pamahiin. Ito ay napatunayang karanasan at mismo ang Biblia ay nagtuturo sa atin na subukan ang lahat ng bagay at panatilihin ang mabuti. Kaya subukan, gumawa ng mga pagsasaayos, obserbahan ang mga resulta at pagkatapos magpasya. Ngunit huwag tanggihan ng hindi sinusubukan. Huwag magsara ng mga pinto nang hindi mo na sinusuri kung ano ang nasa kabilang panig. Mayroon si Padre Pio isang parirala na inuulit niya, mahal ka ng Diyos nang higit pa sa maiisip mo. At dahil mahal ka niya, nais niya na umunlad ka, nais niya na matulog ka ng mahusay, nais niya na gumising ka ng nabago, nais niya na mabuhay ka sa kaganapan at inilagay niya ang mga kasangkapan sa iyong disposisyon, mga kasangkapang simple, accessible, practical. Ang posisyon ng kama ay isa sa mga kasangkapang iyon. Gamitin ito hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa karunungan, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa pananampalataya. At obserbahan kung paano tumutugon ang Diyos, dahil lagi siyang tumutugon sa mga tapat na puso. Ngayon, kung nararamdaman mo na kailangan mo ng mas tukoy na tulong, na mayroon kang partikular na mga tanong tungkol sa iyong sitwasyon, alamin na may mga espiritual na tagapagdirekta na handa na tumulong sa iyo. Mga pari, tagapayo, mga taong namumuhay sa mga turo ni Padre Pio, humingi ng patnubay kung kailangan mo. Huwag maglakad ng mag-isa kung ang paglalakad ay mabigat. Inilalagay ng Diyos ang mga tao sa ating landas upang tumulong sa atin. At ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng mga pintuan na pinapanatiling sarado ng pagmamataas. Bibigyan kita ng praktikal na hamon ngayon. Ngayong araw, sa pagtatapos ng gabi, bago matulog, maglaan ng 5 minuto. 5 lang. Obserbahan ang iyong silid. Hindi gamit ang pisikal na mga mata, kundi gamit ang espiritual na mga mata. Madama ang enerhiya. Mapansin kung ano ang kailangang baguhin. At pagkatapos, gumawa ng simpleng panalangin. Panginoon, ipakita mo sa akin kung ano ang kailangang isaayos sa espasyong ito at maghintay, makinig. Ang sagot ay maaaring dumating bilang isang iniisip, bilang isang intuisyon, bilang biglaang kapayapaan. Magtiwala. Itinuro ni Padre Pio na ang Diyos ay nagsasalita sa maraming paraan. At kapag nagtanong tayo ng tapat, lagi siyang sumasagot. Pagkatapos ng panalangin iyon, kung nararamdaman mo na dapat mong ilipat ang kama, ilipat mo. Kahit mukhang kakaiba, kahit magbibigay ng gawain, gawin. At habang inililipat, mag-declare, binubuksan ko ang espasyo para sa mga pagpapala ng Diyos. Nagpuposisyon ako upang tumanggap. Naniniwala ako na ang pinakamabuti ay darating. Ang verbal declaration na ito ay may kapangyarihan dahil sinasabi ng Biblia na ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kapag nag-declare ka ng mga pagpapala, inaakit mo ang mga ito. Kapag nag-declare ka ng pagbubukas, lumilikha ka ng mga portal. Kapag nag-declare ka ng pananampalataya, ina-activate mo ang imposible. At pagkatapos gawin ang mga pagsasaayos, huwag maging obsessed sa pagsusuri ng mga resulta. Huwag gumising araw-araw na umaasa ng instant na himala. Mabuhay, magtiwala, kumilos, magpatuloy na gumawa ng iyong parte sa lahat ng larangan ng buhay. Magtrabaho, mag-aral, makipag-ugnayan, lumaki. At payagan ang Diyos na magtrabaho sa likuran ng eksena. Dahil ang Diyos ay mas mahusay gumagana kapag hindi tayo sumusubok na kontrolin. Kapag simpleng nagtitiwala at lumalakad, ang mga resulta ay darating sa tamang oras, sa tamang paraan. At kapag dumating, kikilalanin mo, ito ay Diyos, ito ay biyaya, ito ay sagot.
May malalim na katotohanan dito. Hindi kailangan ng Diyos ang posisyon ng iyong kama para pagpalain ka. Siya ay makapangyarihan. Maaari niya kang pagpalain sa anumang kalagayan. Ngunit pinili niyang gumana sa pamamagitan ng cooperation. Maaari niyang gawin ang lahat ng mag-isa, ngunit inimbitahan niya tayong lumahok. At kapag lumalahok tayo, kapag ginagawa natin ang ating parte, may espesyal na nangyayari. Hindi lang natin natatanggap ang pagpapala, natatanggap natin ang pagpapala at lumalaki tayo sa proseso. Nag-mature tayo, nagiging mas aware, mas intentional, mas naka-align sa banal. At ang paglaking ito ay madalas mas mahalaga kaysa sa mismong material na pagpapala. Gumugol si Padre Pio ng buhay na nagtuturo nito. Nagpapagaling siya ng mga tao. Ngunit mas mahalaga kaysa pisikal na pagpapagaling ay ang espiritual na transformasyon. Nag-advise siya tungkol sa praktikal na mga problema, ngunit ang layunin ay laging palapitin ang tao sa Diyos. Hindi siya guro ng self-help. Siya ay santo, at ang mga santo ay tumuturo sa langit kahit habang tinatrato ang lupa. Kaya sa pag-aayos ng iyong kama, tandaan, ang huling layunin ay hindi lang matulog ng mas mahusay o tumanggap ng mas maraming pera. Ito ay lumaki sa espiritual. Ito ay mabuhay ng mas malapit sa Diyos. Ito ay maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. At kapag nangyari ito, ang lahat ng iba ay natural na umaagos. Papalapit na tayo sa pagtatapos ng paglalakbay na ito. Ngunit bago ako magpaalam, gusto kong imbitahan ka muli. Kung hinawakan ng nilalaman na ito ang iyong puso, kung nagpukaw ito ng isang bagay sa iyo, mag-subscribe sa channel dahil may mas marami pang ibabahagi. Maraming kwento ni Padre Pio, maraming practical na turo, maraming espiritual na kasangkapan. At gusto kong kasama ka sa paglalakbay na ito. Gusto kong makita ang iyong buhay na nabago. Gusto kong ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. At sa mga komento, mangyaring magbahagi. Narinig mo na ba ang tungkol sa posisyon ng kama? Gagawa ka ba ng mga pagbabago? May mga katanungan ka ba? Bumuo tayo ng komunidad ng mga taong naghahangad na mabuhay na may mas maraming espiritual na kamalayan. Dahil magkasama tayo ay mas malakas. Magkasama tayo ay mas mabilis lumaki. Magkasama tayo ay mas mahusay sumasalamin sa liwanag ng Diyos. Bago ako magpaalam, gusto kong iwanan ang isang pagpapala na pagpalain ng Panginoon ang iyong silid. Nabaguhin niya ang bawat sulok sa sagradong espasyo. Nabigyan ka niya ng malalim na pagtulog, propetikong mga panaginip na bagong paggising. Naalisin niya ang lahat ng hadlang na pumipigil sa iyong mga pagpapala. Nabuksan niya ang mga pintuan na tila walang hanggang sarado. Napalaguin niya ang iyong buhay sa lahat ng larangan at na mabuhay ka araw-araw ng mas malapit sa Kanya, mas naka-align sa Kanyang layunin, mas puno ng Kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tandaan mo lagi, maliliit na pagbabago, malalaking pagbubukas. Hindi mo kailangang revolusyonin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa silid, isaayos ang kama, italaga ang espasyo at obserbahan ng Diyos na gumagana dahil tapat siya, mapagbigay siya, mahal ka niya at naghihintay siya lamang na buksan mo ang espasyo upang mabahan niya ang iyong buhay ng mga pagpapalang handa na. Huwag maghintay pa, magsimula ngayon at magsaksi sa transformasyon na nangyayari kapag ang pisikal ay naka-align sa espiritual. Lamo ang mga enerhiya kundi dahil nagbukas ka para sa biyaya. Mayroon mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng manipulasyon at kooperasyon. Ang manipulasyon ay sinusubukang pilitin ang mga resulta sa pamamagitan ng mga formula. Ang kooperasyon ay ang pag-align sa mga banal na batas at pagpapahintulot sa Diyos na gumana. Kapag inisaayos mo ang kama, hindi mo minanipu ang Diyos. Nakikipag-cooperate ka sa Kanya. Tinatanggal mo ang mga hadlang na ikaw mismo ang naglagay. Binubuksan mo ang mga landas na nagsara at nalulugod ang Diyos na umagos sa mga bukas na landas.
iginalang niya ang iyong free will. Kung pipiliin mong harangan, iginalang niya. Kung pipiliin mong magbukas, umaagos siya. Ang pagpili ay lagi nang sa iyo. Tuklasin natin ngayon ang mga pagtutol na maaaring lumitaw. Ang ilang tao ay magsasabi, ito ay esoteric, ito ay hindi Kristiyano. Ngunit si Padre Pio ay hindi esoteric. Siya ay malalim na Katoliko, malalim na biblikal, at naiintindihan niya na ang Diyos ay lumikha ng natural at espiritual na mga batas, at pareho silang gumagana sa harmonya. Ang pagbibigay pansin sa posisyon ng kama ay hindi esotericism. Ito ay praktikal na karunungan na inilalapat sa espiritual na buhay. Parang nagtatanim ng binhi sa mayabong na lupa sa halip na sa aspalto. Hindi ito mahika. Ito ay lohikal. Nilikha ng Diyos ang lupa para tumanggap ng mga binhi, at nilikha niya ang mga kapaligiran para tumanggap ng mga pagpapala. Kapag inayos mo ang kapaligiran ng tama, nagtatanim ka lamang sa tamang lugar. Ang iba pang tao ay maaaring magsabi, ito ay pamahiin. Ngunit ang pamahiin ay naniniwalang sa isang bagay na walang pundasyon. Ang pinag-uusapan natin dito ay may biblikal na pundasyon, historikal na patotoo, scientific na validation, at praktikal na patunay. Libu-libong tao ang nag-apply at nakakita ng mga resulta. Hindi ito pamahiin, ito ay napatunayang karanasan. At mismo ang Biblia ay nagtuturo sa atin na subukan ang lahat ng bagay at panatilihin ang mabuti. Kaya subukan, gumawa ng mga pagsasaayos, obserbahan ng mga resulta, at pagkatapos magpasya. Ngunit huwag tanggihan ng hindi sinusubukan. Huwag magsara ng mga pinto nang hindi muna sinusuri kung ano ang nasa kabilang panig. Mayroon si Padre Pio isang parirala na inuulit niya, mahal ka ng Diyos nang higit pa sa maiisip mo. At dahil mahal ka niya, nais niya na umunlad ka. Nais niya na matulog ka ng mahusay. Nais niya na gumising ka ng nabago. Nais niya na mabuhay ka sa kaganapan. At inilagay niya ang mga kasangkapan sa iyong disposisyon. Mga kasangkapang simple, accessible, praktikal. Ang posisyon ng kama ay isa sa mga kasangkapang iyon. Gamitin ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa karunungan. Hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa pananampalataya. At obserbahan kung paano tumutugon ang Diyos, dahil lagi siyang tumutugon sa mga tapat na puso. Ngayon, kung nararamdaman mo na kailangan mo ng mas tukoy na tulong, na mayroon kang partikular na mga tanong tungkol sa iyong sitwasyon, alamin na may mga espiritual na tagapagdirekta na handa na tumulong sa iyo. Mga pari, tagapayo, mga taong namumuhay sa mga turo ni Padre Pio, humingi ng patnubay kung kailangan mo. Huwag maglakad ng mag-isa kung ang paglalakad ay mabigat. Inilalagay ng Diyos ang mga tao sa ating landas upang tumulong sa atin. At ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng mga pintuan na pinapanatiling sarado ng pagmamataas. Bibigyan kita ng praktikal na hamon ngayon. Ngayong araw, sa pagtatapos ng gabi, bago matulog, maglaan ng 5 minuto. 5 lang. Obserbahan ang iyong silid. Hindi gamit ang pisikal na mga mata, kundi gamit ang espiritual na mga mata. Madama ang enerhiya, mapansin kung ano ang kailangang baguhin, at pagkatapos gumawa ng simpleng panalangin. Panginoon, ipakita mo sa akin kung ano ang kailangang isaayos sa espasyong ito, at maghintay, makinig. Ang sagot ay maaaring dumating bilang isang iniisip, bilang isang intuisyon, bilang biglaang kapayapaan. Magtiwala. Itinuro ni Padre Pio na ang Diyos ay nagsasalita sa maraming paraan. At kapag nagtanong tayo ng tapat, lagi siyang sumasagot. Pagkatapos ng panalangin iyon, kung nararamdaman mo na dapat mong ilipat ang kama, ilipat mo. Kahit mukhang kakaiba, kahit magbibigay ng gawain, gawin. At habang inililipat, mag-declare, binubuksan ko ang espasyo para sa mga pagpapala ng Diyos. Nagpoposisyon ako upang tumanggap. Naniniwala ako na ang pinakamabuti ay darating. Ang verbal declaration na ito ay may kapangyarihan. Dahil sinasabi ng Biblia na ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kapag nag-declare ka ng mga pagpapala, inaakit mo ang mga ito.
Kapag nag-declare ka ng pagbubukas, lumilikha ka ng mga portal. Kapag nag-declare ka ng pananampalataya, ina-activate mo ang imposible. At pagkatapos gawin ang mga pagsasaayos, huwag maging obsessed sa pagsusuri ng mga resulta. Huwag gumising araw-araw na umaasa ng instant na himala. Mabuhay, magtiwala, kumilos. Magpatuloy na gumawa ng iyong parte sa lahat ng larangan ng buhay. Magtrabaho, mag-aral, makipag-ugnayan, lumaki at payagan ng Diyos na magtrabaho sa likuran ng eksena. Dahil ang Diyos ay mas mahusay gumagana kapag hindi tayo sumusubok na kontrolin. Kapag simpleng nagtitiwala at lumalakad, ang mga resulta ay darating sa tamang oras, sa tamang paraan. At kapag dumating, kikilalanin mo, ito ay Diyos. Ito ay biyaya. Ito ay sagot. May malalim na katotohanan dito. Hindi kailangan ng Diyos ang posisyon ng iyong kama para pagpalain ka. Siya ay makapangyarihan. Maaari niya kang pagpalain sa anumang kalagayan, ngunit pinili niyang gumana sa pamamagitan ng cooperation. Maaari niyang gawin ang lahat ng mag-isa, ngunit inimbitahan niya tayong lumahok. At kapag lumalahok tayo, kapag ginagawa natin ang ating parte, may espesyal na nangyayari. Hindi lang natin natatanggap ang pagpapala, natatanggap natin ang pagpapala at lumalaki tayo sa proseso. Nag-mature tayo, nagiging mas aware, mas intentional, mas naka-align sa banal, at ang paglaking ito ay madalas mas mahalaga kaysa sa mismong material na pagpapala. Gumugol si Padre Pio ng buhay na nagtuturo nito. Nagpapagaling siya ng mga tao, ngunit mas mahalaga kaysa pisikal na pagpapagaling ay ang espiritual na transformasyon. Nag-advise siya tungkol sa praktikal na mga problema, ngunit ang layunin ay laging palapitin ang tao sa Diyos. Hindi siya guru ng self-help, siya ay santo. At ang mga santo ay tumuturo sa langit kahit habang tinatrato ang lupa. Kaya sa pag-aayos ng iyong kama, tandaan, ang huling layunin ay hindi lang matulog ng mas mahusay o tumanggap ng mas maraming pera. Ito ay lumaki sa espiritual. Ito ay mabuhay ng mas malapit sa Diyos. Ito ay maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. At kapag nangyari ito, ang lahat ng iba ay natural na umaagos. Papalapit na tayo sa pagtatapos ng paglalakbay na ito. Ngunit bago ako magpaalam, gusto kong imbitahan ka muli. Kung hinawakan ng nilalaman na ito ang iyong puso, kung nagpukaw ito ng isang bagay sa iyo, mag-subscribe sa channel. Dahil may mas marami pang ibabahagi. Maraming kwento ni Padre Pio, maraming praktikal na turo, maraming espiritual na kasangkapan. At gusto kong kasama ka sa paglalakbay na ito. Gusto kong makita ang iyong buhay na nabago. Gusto kong ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. At sa mga komento, mangyaring magbahagi. Narinig mo na ba ang tungkol sa posisyon ng kama? Gagawa ka ba ng mga pagbabago? May mga katanungan ka ba? Bumuo tayo ng komunidad ng mga taong naghahangad na mabuhay na may mas maraming espiritual na kamalayan. Dahil magkasama tayo ay mas malakas. Magkasama tayo ay mas mabilis lumaki. Magkasama tayo ay mas mahusay sumasalamin sa liwanag ng Diyos. Bago ako magpaalam, gusto kong iwanan ang isang pagpapala na pagpalain ng Panginoon ang iyong silid. Nabaguhin niya ang bawat sulok sa sagradong espasyo. Nabigyan ka niya ng malalim na pagtulog, propetikong mga panaginip na bagong paggising. Naalisin niya ang lahat ng hadlang na pumipigil sa iyong mga pagpapala. Nabuksan niya ang mga pintuan na tila walang hanggang sarado. Napalaguin niya ang iyong buhay sa lahat ng larangan at na mabuhay ka araw-araw ng mas malapit sa Kanya, mas naka-align sa Kanyang layunin, mas puno ng Kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tandaan mo lagi, maliliit na pagbabago, malalaking pagbubukas. Hindi mo kailangang revolusyonin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa silid, isaayos ang kama, italaga ang espasyo at obserbahan ng Diyos na gumagana dahil tapat siya, mapagbigay siya, mahal ka niya at naghihintay siya lamang na buksan mo ang espasyo upang mabahan niya ang iyong buhay ng mga pagpapalang handa na. Huwag maghintay pa, magsimula ngayon at magsaksi sa transformasyon na nangyayari kapag ang pisikal ay naka-align sa espiritual.